Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa ating pananampalatayang Islam ay binigay na sa atin ang lahat. Sa atin lamang ay ang pagsasagawa nito, pagsasakatuparan. Mga dahilan upang tayo ay mapalapit sa Allah, nandyan. Mga dahilan upang tayo ay makapasok sa paraiso, nandyan. Ang sa atin ay pagsasakatuparan, pagsasagawa sa mga dahilan na ito. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, maraming mga dahilan na kung saan ay kung titingnan natin sa mga talata, sa mga hadith ng propeta, mga dahilan na makakapasok ang isang tao sa paraiso. Pero mayroong dalawa, mga kapatid. Dalawang dahilan o dalawang klase ng mga tao na higit na maraming makakapasok sa paraiso. Higit na sila ay maraming makakapasok sa paraiso. Ano itong dalawang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah? Dalawang katangian ng mga tao. Makikita natin ito sa panloob na katangian at makikita natin ito sa panlabas na katangian. Ang panloob na katangian, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, itong dito sa puso natin. At ang panlabas o panlabas na katangian ay sa pamagitan ng ating mga pag-uugali. Sanay-salaysay ni Abu Huraira na sinabi ni Abu Huraira, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Ang tungkol sa kung sinong mga tao ang higit na makakapasok sa paraiso. Ano ang dahilan? Anong klase ng mga taong ito? Anong mga katangian ng mga taong ito? Dalawa lang ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Itong dalawa, huwag natin kalilimutan ito. Taqwallah, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na related sa ating puso. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sundin natin sa abot ng ating makakaya ang lahat ng mga ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin sa ayaw at sa gusto natin ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung taqwa. Mayroon kang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah wa husnul khuluq. At mabuting pag-uugali. Itong mabuting pag-uugali, mga kapatid, kung titingnan natin sa pamagitan ng mga pananalita, kapag ikaw ay magsalita, ay mayroong dangal, mayroong respeto, mayroong wisdom sa pamagitan ng ating mga gawa. Kapag tayo ay gumawa, kumilos, mayroong dangal, mayroong respeto, mayroong wisdom sa pamagitan ng mga ahwal. Anong ibig sabihin ng ahwal? Mga sitwasyon. Mga sitwasyon. Sa anumang sitwasyon, maging sa kaginhawaan, maging sa kagipitan, sa gusto mo o sa hindi, yan. Makikita natin dyan yung tinatawag na mabuting pag-uugali. Kasi makakayanan mo i-handle ang anumang sitwasyon na dumarating. Hindi ka magagalit, hindi sasama ang loob mo, hindi ka maiinggit, hindi ka magdudulot ng anumang hindi maganda sa iyong kapwa, hindi ka maghinala sa iyong kapwa, kasi mahahandle mo yung akwal, mahahandle mo yung mga sitwasyon na dumarating. Diyan makikita yung, ibig sabihin, husnul khuluq, mabuting pag-uugali. Minsan ay normal yung mabuti magsalita, marangal magsalita, mabait. Normal yung mabuti ang kanyang kilos, marangal ang kanyang kilos, mabait. Pero pagdating sa ahwal, yung mga sitwasyon na dumarating, ayan, hindi yan
hindi yan nahahandle. Kasi bagamat nasanayan na yung pagsasalita na malumanay, magaan, simple, nasanayan yung kanyang mga kilos na mabagal, malumanay, magaan, simple, pero itong dumarating o dumadapo na mga sitwasyon sa kaginhawaan o kagipitan, o dumating sa iyo na kabutihan, dumating sa iyo ng mga favor, dumating sa iyo ng mga biyaya, o kaya ay dumating sa kapwa mo ng mga kaginhawaan, favor o mga biyaya, minsan na hindi mo na mahahandle yun. Hindi mo na mahahandle. So, kailangan natin yun mahandle. Nasanay ka lang sa mabuting o maganda o magaan na pananalita. Nasanay ka lang sa mga kilos mo na mabuti, magaan o magandang mga kilos, pero yung mga sitwasyon ay hindi mo nahahandle. Husnul khuluq, kailangan ma-handle natin yung mga dumarating na anumang klaseng mga sitwasyon. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa naisalaysay din ni Abu Hurairah, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum linisaihim. Ang higit na ganap, kumpleto, ang kanyang pananampalataya sa inyo, lahat kayo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung pinagsabihan niya yung mga sahaba, ibig sabihin ay tayong lahat. Kasama na dito ng mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang higit na ganap at kumpleto ang paniniwala, pananampalataya ng isang mu'min, mga mananampalataya, akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa, ay kung sino yung higit na mabuti ang kanilang khuluq, ang kanilang pag-uugali. Ang kanilang pag-uugali. Ano yun? Mabuti ang kanilang pag-uugali sa pamagitan ng kanilang mga pananalita. Pwede yan ma-practice. Mabuti ang kanilang pag-uugali sa pamagitan ng kanilang mga gawa, mga kilos. Pwede yan ma-practice. Mabuti ang kanilang pag-uugali sa pamagitan ng mga akwal, mga sitwasyon. Yan ang hindi napapractice ng tao. Kasi lumalabas yung ugali ng tao sa mga dumarating na mga sitwasyon, kaginhawaan o kagipitan. O biyaya na dumating sa iyo, hindi mo ma-practice. O kaya biyaya na dumating sa iyong kapwa, hindi mo ma-practice. O kaya anuman mga sitwasyon na dumarating, kasi nandun yung inggit, nandun yung paghihinala, nandun yung panguhusga, nandun yung masamang pag-iisip. Hindi mo mapapractice yun. Kaya kung totoo na tayo ay mayroong takot sa Allah, huwag nating paghiwalayin itong dalawa, ng takwa o husnul khuluq. Ang may takwa dito sa puso natin, at ibig sabihin, husnul khuluq. Ang resulta niya ay maganda. Ang resulta niya ay mabuti. Yung pag-ugali natin, sa anumang sitwasyon ay kakayanin natin i-handle ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqa. Ang higit na, ang kompleto o ganap na mga mananampalataya, ganap ang kanyang pananampalataya sa mga mananampalataya, ay sino mang higit na mabuti ang kanyang pag-ugali. Wa khiyarukum linisaihim, at ang higit na mainam sa inyo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum linisaihim, ay ang sino man sa inyo na mainam, mabuti ang kanyang pag-ugali sa kanilang mga asawa. Sino mang mabuti ang kanilang pag-ugali sa kanilang mga asawa. Tingnan niyo mga asawa, ibig sabihin mga babae, na sa paliwanag ng mga pantas, hindi lamang yung mga asawa, kundi pumasok dito yung mga anak mo na mga babae, mabuti rin ang pakikitungo mo. Pero pinaka-main purpose dito ay yung mga asawa, o kaya asawa, ang asawa mo. Mabuti ang pananalita mo sa iyong asawa, pakikitungo mo sa iyong asawa, hindi kunting bagay lang ay magagalit ka na, sisigawan mo na. Mabuti ang mga kinikilos mo sa iyong asawa, hindi mo siya sinasaktan, hindi kunti lang ay sasampalin mo, sasaktanin mo, o ano mang gagawin mo. At mabuti ang iyong pakikitungo sa iyong asawa sa pamagitan ng hindi mo siya pinababayaan. Kung ikaw ay takot sa iyong asawa, mabuti bang pakikitungo? Ganun bang katuruan sa pananampalatayang Islam na takot ka sa iyong asawa? Kung ang iyong asawa ay siya yung nagtuturo sa iyo sa lahat ng gagawin mo, ito sabihin mo, itong gawain mo, punta ka doon. Ganun ba yung mabuting pakikitungo? Ganun ba yung katuruan sa pananampalatayang Islam? Tayo yung mga lalaki, mga kapatid.
Tayo yung mga lalaki. Pinagutusan tayo na mabuti ang pakikitungo natin sa ating mga asawa sa pamagitan ng, ibig sabihin, pananalita o kaya sa pamagitan ng ating, ibig sabihin, ay mga gawain. Kasi tayo yung mga lalaki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ang mga kalalakihan, sila yung nangingibabaw sa mga kababaihan. Hindi pwede na ang mga lalaki ay control ng kanilang mga asawa. Hindi pwede na ang mga lalaki ay sunod-sunuran sa kanilang mga asawa kung ano yung gusto ng kanilang asawa. Masakit man pag-usapan. Marahil ay minsan ay natatamaan tayo. Pero yan ang katuruan sa ating pananampalatayang Islam. Ngayon, kung sunod-sunuran tayo sa ating asawa, lahat ng gusto nila ay gagawin natin. Lahat ng ipasabi nila sa atin ay sasabihin natin. Yun ba'y mabuting pakikitungo? At saka pumasok ba doon yung mabuting pag-ugali? Hindi, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pumasok doon. Kasi ang mabuting pag-ugali ay ibig sabihin, ikaw yung mag-handle. Ikaw yung mag-handle kasi sa iyo naka-address. Sa iyo naka-address yung kautusan, yung katuruan. Hindi sa mga babae naka-address, kundi sa iyo naka-address. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sabi nga ng ilan sa mga eksperto, mga pantas sa Islam, kung mayroong dumating sa iyong kapatid na biyaya, kabutihan, ikasisiya ng iyong kapatid. Kapag hindi ka masaya, dahil masaya yung kapatid na may dumating sa kanya na biyaya, pag hindi ka masaya, nangangahulugan na masama ang ugali mo. Masama ang ugali mo kasi hindi ka masaya. Ang katuruan sa Islam, pag may dumating na biyaya sa iyo, masaya ka. Pero pag may dumating na biyaya sa iyong kapatid, dapat ay masaya ka rin. Ganun mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. O kayong mga mananampalataya. Tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga mananampalataya. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Katakutan ninyo ang Allah. Takwa. Dito sa puso natin. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida. At magsalita kayo ng diretsyong pananalita. Ibig sabihin, sabi ni Ibn Abbas, sawaba, yung tama, yung tumpak ang sasabihin, hindi yung paligoy-ligoy pa. Sabi ng ilan sa mga ulama, qawlan adla, yung pananalita na adla, ibig sabihin makatarungan. Hindi one side ka lang magsalita. O side lang sa sarili mo, o side lang sa asawa mo, side lang sa pamilya mo. Hindi, magsalita ka lang makatarungan. Na both side ay dapat ay sasabihin mo. Mayroon tayong tinatawag na maslaha khasa, mayroon tayong tinatawag na maslaha amma. Yung maslaha khasa ay yung titingnan na ito ay makakabuti para sa individual na makakabuti. Mayroong maslaha amma, ang maslaha amma ay titingnan. Ito ay makakabuti para sa pangkalahatan. Alin ang uunahin natin? Makakabuti para sa individual, isang tao lang, o makakabuti para sa pangkalahatan? Kailangan natin yun maunawaan mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Hindi yung sarili lang natin ang iniisip natin. Mula sa umpisa hanggang sa dulo, sarili lang natin ang iniisip natin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag natin kalilimutan itong dalawang bagay. Na higit na maraming makakapasok na mga tao sa paraiso dahil sa dalawang bagay na ito. Ano yun? Sabi ni Propeta, taqwallah wa husnul khuluq. Ang pagkatakot sa Allah at ang mabuting pag-uugali. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم